at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. More than New Year's resolution, kasi lagi pagka nagpapalit ng taon, di ba, may mga New Year's resolution na sinasabi natin. Pero isa sa hinahangad, and I believe that wala sa isa sa inyo rito ang kukontra sa akin. Yung bang pagpasok ng taon, parang iisipin natin agad, what will happen to the coming year? For instance, what will happen sa taong 2024? Diba patapos tayo ng 2023, ano kaya ang mangyayari sa taong 2024? And oftentimes, ang ating hinihiling ay sana ang susunod na taon, 2024, ay isang taon na may tuturing natin sagana, kung masaya tayo, at isang taong puno ng kaluwalhatian. Ang tawag po niyan, pagpapala. So, umpisahan natin ang taong 2024 ng tinatawag nating pagpapala. Sa ating unang pagbasa, napakaganda ng ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang. Ano halimbawa sinasabi dito yung priestly class sa mga kagrupo ni Aaron, sila ay nagbigay ng pagpapala, blessing sa bayang Israel. Subalit, pag tinatanong natin, ano nga ba ang pagpapala? What is blessing? Or what is a blessing? Maaari in ordinary spheres, when we speak of pagpapala, pinagpala tayo, maayos yung pamilya natin, pinagpala tayo, nakabili tayo ng ganito o ganiri, etc., etc. Pwede naman yun, may tuturing na pagpapala. And after all, yun ay blessing. Pero halimbawa sa gabing ito, pag pinag-usapan natin pagpapala, blessing is someone that comes from God. At yun ang pinakadakilang pagpapala. Yung pagpapala na kung saan hindi na bagay, kundi isang tao na nagmula sa Diyos. Somebody that comes, or someone that comes from God. So therefore, sa gabing ito, let us invoke God. Invoking Him so that the blessing na binigay niya, ang dakilang pagpapala, ay pagpapala rin, ay pagkaloob ng Diyos sa ating lahat sa gabing ito at sa taong darating 2024. Ang tanong, sa bawat pagpapala, ano ang mangyayari sa atin pag tayo'y pinagpala o binasbasan ng Diyos? Una, ayon sa ating unang pagbasa, ask the Lord to protect us with His protective love. Pag hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos, hinihingi natin na sana basbasan tayo, pangalagaan tayo na naaayon sa pagmamahal ng Diyos. Second, na sana patuloy, let the face of God, let the Lord continue to smile on us. Yung po kasi translation sa English.
ng ating first reading. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Na sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, amidst all adversities, na sana tayo, ang Panginoon, na patuloy na pinagpapala tayo, makakita pa rin tayo ng kaligayahan, kasayahan sa araw-araw nating pamumuhay. Third, the Lord protect you. Di po ba napakaganda? Sa pagsisimula ng taon, hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos na pangalagaan tayong lahat, 10 ng ating pamilya, sa loob ng taong 2024. Sa ganitong ayos, sa ganitong mga description, sino ba naman ang magsasabi ng ayaw natin ng pagpapala ng Diyos? Gusto po ba natin ang pagpapala ng Diyos o hindi? Nagtatanong po ako. So therefore, kung hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos, paano tayo ng mga pinagpala ng Diyos, how can we be channels of God's blessing to all people? Di ba minsan, problema, dami mo natatanggap ni biyaya. Ayaw mo nga magbahagi ng biyaya sa ibang tao. Di ba minsan, ganyan ang tao? So ituloy po natin. Sabi dito sa pangalawang pagbasa sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, sa takdang panahon, in the fullness of time, what is the greatest blessing in the fullness of time? Jesus, the very Son of God, became flesh. Na nagkatawang tao, ang salita, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao, nagkaroon ng laman sa pamagitan ng babae, si Maria, na ina ng Diyos. So dahil dyan, ano naman ang napala natin sa pagkakatawang tao ni Jesus in the fullness of time? So according to our second reading, all of us became sons and daughters of God. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba that is the greatest blessing? Anak ka ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. At pwede na natin tawagin ang ating Diyos na Ama. At tayong lahat sa pagpapala ng Diyos ay may tuturing na mga kapatid, magkakapatid sa pamagitan ni Kristo Jesus. Question again for our reflection. Second point. Do you or do we appreciate the blessing coming from Jesus Christ? Tayo po ba na-appreciate po ba natin na dahil kay Jesus, tayo ay may tuturing na mga anak ng Diyos? How many of us, for instance, mga kapatid, ang tinitingnan in awe and wonder, wow, anak ako ng Diyos. Magkakapatid tayo lahat. Pinagpala tayo at sa pagpapala dahil kay Jesus, tayong lahat ay may tuturing na magkakapatid, isang pamilya, bayan ng Diyos, magkakapatid dahil kay Jesus. Pagpapala, another story of pagpapala. Pangatlo, sa Ebanghelyo, when the shepherds arrived, Mary treasured everything that was said in her heart. Yung bubang nang narinig ni Maria, kung ano man ang isinaylaysay na mga shepherds, mga pastor, pinahalagahan ni Maria yung lahat ng kanilang sinabi. There is always for Mary na ating ina
panahon upang magnilay, panahon upang para makita natin, to meditate and to ponder the Word of God. Ang tanong sa atin, sa pagtatapos po ba ng taong 2023, pinahalagahan po ba natin ang minsan pananahimik at pagkilala sa kahalagahan ni Jesus sa ating buhay? And comes 2024, sana, kagaya ni Maria, let us ponder the Word of God, even the little pagpapala, blessings that we have. Because the problem today ay, sa kultura natin, hindi na natin na-appreciate even yung maliliit na pagpapala na natatanggap natin. Sometimes we don't even appreciate friendship. We don't even appreciate the little help given to us. Naghanap tayo lagi ng all big things, but the little things that we have given to us, sometimes we fail to appreciate. And Mary, the Mother of God, na ating pinagdiriwang ngayong gabi, kahit sa kaliit-liitang natanggap niya, siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, yung pagpapala para kay Maria ay yung kanyang anak na si Jesus, Emmanuel, na kapiling natin. So ito po ang tingnan natin, mga kapatid, sa pag-umpisa ng ating taon, puro pagpapala. Yung bang pwedeng sabihin natin, pagpapala, sana all, para sa ating lahat. Ang ating mga pagbasa, so rich readings today. Sa aklat ng mga bilang, pagpapala, the blessings given to us. But then the blessing given to us did not remain just a blessing, but blessing turned into human flesh in the very person of Jesus. Thus, when Jesus took flesh, coming from her mother, when He took flesh, He at the same time invited us, or we became part of Him, kung kaya na tayo ay naging anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, even the little things given to us, coming from God, must or should be appreciated. At ngayon din, mga kapatid, ay ang tinatawag natin, ayon sa pagka-announce kanina, the 57th World Day for Peace. 57th World Day for Peace, na kung saan may titulo, Artificial Intelligence and Peace. Alam po natin sa daigdig ng computer o technology, ang layo-layo na narating ng teknolohiya. Even for example, when you write, kahit medyo mahina ka sa grammar, natuturuan ka na, di po ba? Even sometimes research. During our time in the seminar, matanda na po ako kasi wala nang buhok. 28 years na po akong pare, kaya matanda na ako. Even during our time, when we do research, we go to the main source. Ngayon, di po ba, sa Mr. Google, i-Google mo lang yan. Lahat is provided. And according to Pope Francis, ano ang magiging contribution para sa kapayapaan ng mundo ng artificial intelligence? Sabi niya, all of us should use forms of artificial intelligence to alleviate human suffering. Na sana gamitin natin ang teknolohiya, research for medicine, research kung paano makakatulong sa sambayanan, sa buong mundo, kung paano sa paghihirap, yung mga nahihirapan, that we can continue to promote or to produce food, especially for those of nothing to eat. At hindi lamang to produce weapons of war that kill and annihilate people. Di ba minsan, artificial intelligence, pindot na lang ng pindot, lumalabas yung mga raketa to destroy people.
At sabi pa ni Pope Francis, artificial intelligence, in order to achieve peace, should help upang tapusin ang kaguluhan at kaguluhan at gera sa mundo, upang maibsan, kung hindi man maalis, the greatest inequality of man that we call injustice. Di ba minsan nakakalungkot, may mga bansa so advanced in technology, may namamatay naman sa gutom, walang makain. Di ba minsan, halimbawa India, daming namamatay dyan, walang makain. But then, so advanced in technology, how can we achieve peace if the use of artificial intelligence should only promote the greed of persons? So sabi ni Pope Francis, for us to achieve peace, use artificial intelligence to promote peace, integral human development, help end wars and conflicts, and not to increase inequality and justice. And with that aspiration of Pope Francis, aspiration as we start the year 2024, kasama-sama natin ang ating mahal na ina, si Maria, ang ina ng Diyos, that will help, guide, and inspire us to aim, to search for peace all over the world. And we are assured in our readings today, for us to have that turn into fruition, tayo ay nakatanggap ng pagpapala, maraming pagpapala mula sa mga pari kay Jesus, at sa maliliit na pinagkaloob sa atin, puro pagpapala. Kung kaya nga sabi ko kanina, sa pag-start natin ng 2024, na sana pagpapala, sana all. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po.